everybody, good afternoon po sa atin lahat. Time check natin is 3:08 PM. Ayan, Sunday, November 5, 2023. So, bago tayo magpatuloy sa ating vlog for today, sa ating topic, gusto ko lang i-share sa inyo yung ating mga napamili na naman kanina umaga. So, almost 1 week na ako na halos araw-araw talagang namimili ng mga paninda dahil nga talagang ito naman is yung mga hinahanap talaga siya ng mga customer. Kasi ang hirap din naman ngayon na mamili ka ng yung mga paninda, lalo kung mga na slow moving, lalo kung na-stock lang naman siya, 'di ba? Kahit nasabihin mo na matagal pa yung mga expiration, kung na-stock lang din naman, nakagaya ng mga alak, sayang din yung puhunan, imbes na napapaikot mo, hindi mo siya mapapaikot ng mabilis. So, ito namili, bumili na naman ako ng mga ito. Ayan. Tapos, meron pa ako ng Doughy Donut. Ayan, yung mixed flavor, yung may blue, pink, at saka yung red na Doughy. Kasi isang piraso na lang yung Doughy Donut ko dyan. So, meron tayo dito yung flavor. Bale, 6 pieces lang yung flavor ko. Kasi yung binili kong huli, 6 pieces din yun. Pero 3 pieces na lang yung natitirang flavor cheese ko. Plus, meron tayo dito na dalawang tayo ng ating magic sarap. Kasi 2 piraso na lang yung natitira kong magic sarap. Kaya yan, biglaan na naman ako namili. Ayan, yung bali 2. Ayan. Tapos, kasi fast moving naman talaga yung magic sarap. Araw-araw talaga siyang binibili ng ating mga customer. Tapos, meron ako ditong binili na Ligo Sardines Red. So, wala na ako ditong Ligo. Wala na ako rito mga sardinas na red. Kaya, dapat mega sardines sa bibilin ko. So, Ligo na lang na red ang aking binili kasi wala naman silang stock doon sa suki ko ng grocery. Tapos, yung ating Joy. Ito, may nabili akong Joy, guys. Isang maliit. Naka-promo siya ng buy 6, get 1 free. Isang maliit, tapos isang malaki. Kaya, binili ko na rin ito. Ayan, 6 pieces plus get 1 free. Ito rin siya, 6 pieces, get 1 free. So, kasi itong mga nakaraan talaga, mabenta talaga ng aking Joy. So, sinamantala ko na, total naman ito, talagang binibili naman siya ng mga customer. So, bumili na ako ng 4 na maliit. Ayan, 4 na maliit. Ayan. Tapos, 2 lang yata or 3 yung malaki ko. 2 lang. Ayan. 2 lang ang akin malaki. Ayan. Tapos, meron lang tayo rito 3 na Sunrocks na red. Kasi wala na akong Sunrocks na red. Ayan, maliit lang. Kasi medyo matagal din na na-stock yung aking mga Sunrocks. So, ngayon lang naubos talaga yung aking mga Sunrocks na red na maliit na ganito. So, dapat ang bibilhin ko lang talaga sa grocery kanina is yung Joy, tapos magic sarap. Yun lang ang dapat kong bibilhin. Alam nyo na, pag sari-sari store business tayo, pag negosyante tayo, kahit nasabi mo maglistahan ka talaga ng mga bibilhin mo, pagdating mo sa grocery, so katulad na lang itong ating mga Joy. So dapat tig-isang tayo lang yung aking bibilihin. Yun lang kasi ang nasa listahan ko. Kaya talagang yung akin dala na budget sa pamimili sa grocery is halos saktuhan lang. Kaya nung nakita ko siya na may pa-free shop, naka-promo siya, dapat yung maliit lang na Joy ang aking bibilhin. So, yung nakita ko siya na naka-promo siya, sinamantala ko na, kumuha na ako ng 4 na type plus yung 2 natin na malaki. So, first time kong magbenta nitong malaki na Joy natin. Kasi, wala pa rin naman naghahanap dito sa akin since na nagtindahan ako, wala pa talaga sa akin naghahanap ng mga malalaki na Joy. Kaya, sinamantala ko na rin dahil sayang din yung dagdag kita. Ayan, ang init, nakakaloka. Parang El Nino, no? So, sobrang init. Kasi parang hindi tayo November. Berber na, dapat taglamig tayo, diba? Nakakaloka. Sobrang init. Ayan, so,
For today's video, ang ating magiging topic is about sa panibagong strategy ni mangungutang. O diba, may mga strategy rin yan, kaya tayong mga kasari, ingat-ingat din tayo sa mga mangungutang natin. Kasi, meron akong customer dito, yung dating regular customer ko. Ito yung na-share ko na siya sa inyo dati na ito yung umuutang sa akin dati. Pag umutang, magpapadala ng sulat sa kanyang mga anak. So, minsan pupunta siya mismo rito para umutang ng mapapera or kung ano man, mangangako siya sa akin na ganyang petsa, ganyan sa sahod, ibibigay. Pagdating ng petsa na pangako, nilalampas-lampasan na lang ako. Tapos, kung hindi ko pa siya singilin, hindi pa siya magbabayad sa akin. So, heto na. Dumating yung point na nagkaroon ako ng kakompetensya nga dito sa may kanto. Yung na-share ko sa inyo na meron na nga tayong panibagong kakompetensya pagpasok ng bagong taon. Pagpasok ng 2023. Kasi January 2 sila nag-start na lumipat dyan yung aking kakompetensya sa may kanto. So, bali itong aking tinutukoy na tao na panibagong strategy ni mangungutang ay nakapagitna dito mula sa akin, tapos doon nakapagitna siya sa amin ng aking kakompetensya, yung tirahan niya. Kasi mula dito sa akin, pangalawang bahay siya, tapos simula sa kanya, pangalawang bahay ulit, para doon naman sa kanya, sa aking kakompetensya. So, ngayon, taon-taon itong ating tinutukoy na to na si mangungutang, taon-taon talaga, meron siya sa akin gift. Buong pamilya niya may gift. Mga anak niya, nanay, pati lola, may mga gift sila sa akin. Iba talaga yung mga gift kasi sa akin. Pa-Christmas gift ng mga suki ko, yung mga regular customer ko, iba kasi talaga yung mga binibigay ko sa kanilang papasko. Compare mo dun sa mga hindi naman talaga araw-araw bumibili. Pag sinabi kasi mga regular customer, yan yung mga talagang araw-araw na bumibili sa'yo. So, dati, buong pamilya nila hanggang sa lola, dito sila bumibili. So, nung napansin ko lang, nung nagkaroon na ako ng kakompetensya, meron na tayong kakompetensya dun sa may kanto, hindi na sila rito bumibili buong pamilya. So, ngayon, bibili lang dito yung kanyang lola o yung nanay ng mangungutang. Bibili siya rito ng ilang araw bago siya uutang. So, pinagbibigyan ko pa dahil marunong naman talaga magbayad at tumutupad naman sa usapan. One time lang siyang sumira sa akin dahil din sa kanyang anak, dahil nga sa nanay din ng mga apo. So, ngayon, dahil nga matagal nang hindi bumibili rito si nanay, diba, yung kanilang mami. So, ngayon, itong si mangungutang, nagtaka na lang ako bigla. Actually, hindi talaga ako yung nagtaka kasi parang nararamdaman ko na bilang negosyante kasi diba, malakas yung pakiramdam natin sa mga mangungutang or sa mga ganyan na mga style. So, ilang araw siya rito bumibili. So, siguro mga 3 weeks or almost 1 month na siya rito nakalipas na talagang dito siya bumibili. Siguro nagtuloy-tuloy yung pagbili niya ng within 1 week. Bumibili lang siya ng camel. So, bali, minsan bibili lang siya ng ng posporo. So, yung dalawang items lang na yun ang kanyang nabili sa akin sa loob ng 1 linggo na yon. Tapos, lumipas nga yung dahil nga tuloy-tuloy bumibili na siya rito. So, nagpadala na naman siya ng sulat sa kanyang anak. So, yung sulat, hindi ko na binasa. Sabi ko ganon, alam ko na yan. Sabi ko, wala akong ipapautang. Sabi ko. Kasi pag mga ganon na may pasulat, may padalang sulat, may pa-love letter para sa akin, alam na this, diba? Uutang siya, te. Diba? Nakakaloka siya, te.
Ang tagal niya rito hindi bumibili. Ang tagal ko siyang hindi nag-regular customer. Tapos, bigla na lang na dito siya ulit bibili ng tuloy-tuloy ng 1 week. Tapos, magpapadala ng sulat sa anak para umutang. 'Di ba? Ang galing naman. Ginagawa akong panakip butas, 'di ba? Nakakaloka din kasi minsan, guys, yung mga mangungutang natin. Parang kilala lang tayo talaga. Yun ang talagang katotohanan eh, 'di ba? Yung kilala lang tayo ng mga mangungutang sa ating tindahan. Pagka uutang, pagka hindi sila napapautang sa ibang tindahan o sa ating mga kakompetensya. Siguro hindi siya napautang dun sa kakompetensya, kaya dito siya nag-trying hard na umutang. Kumbaga, gumawa siya ng panibagong strategy niya. Pero sa panibagong strategy niya, sa umpisa pa lang, ramdam ko na alam ko na may plano siyang umutang, 'di ba? Kaya kahit nasabihin mo na meron ako maipautang, hindi ko talaga na pinautang. Tapos, nung na-reject siya at nireject ko yung padala niyang sulat sa anak niya, bumili pa rin naman siya rito ng tuloy-tuloy. Para lang siguro hindi halata, diba? Ganun lang. Bumili pa siya rito ng tuloy-tuloy, pero hindi na nga lang araw-araw. Diba? Oo, diba? Ang galing. Nakakaloka sila, te. Kaya, alam nyo, bilang negosyante kasi, dyan kami talaga number 1 na matutunog sa mga ganyang mga strategy. Kahit ano pang mga strategy ang gawin ninyo, hindi lahat din ng mga negosyante, hindi rin lahat ng mga tindera, madali ninyong mauto. Okay lang sana kung tuloy-tuloy na dito pa rin talaga siya bumibili, 'di ba? Kaya lang ang ginawa niya, tuloy-tuloy simula nung nagkaroon siguro almost half months or mga ano ba tayo ngayon? November o by October, dito siya bumili, nakalagitnaan ng October. Biruin mo, 10 months, almost 10 months, hindi na siya rito bumibili, tapos bigla na lang bibili siya dahil nga may kailangan pala siya, di ba? Nakakaloka siya. Kaya bilang sa negosyante talaga, kahit nasabihin mo na hindi naman kami nagpapautang, kahit na zero utang kami, hindi talaga maalis yung minsan na-stress kami sa mga ganyan tao. Kasi yung naiinis lang ba kami, di ba? Kasi yung ginagawa kami panakip butas, parang nakakapanggigil. Parang, di ba? Iba-ibang mga sari-sari talaga mga tao ang amin na-encounter sa aming tindahan, sari-sari mga customer, di ba? Meron naman kasi talaga mga customer na kahit na meron ka ng kakompetensya, sa'yo pa rin talaga sila bibili araw-araw. Wala naman kasi sa mundo ng negosyo, wala ka talagang matatagpuan ng mga customer na loyal. Kasi lahat ng mga customer natin, sabi ko nga, may karapatan silang pumili, may karapatan silang bumili sa iba. Hindi naman natin sila pinagbabawal at wala tayong karapatan doon para magbawal sa kanila kung dapat dito lang kayo bibili, di ba? Ganon. Kasi lahat naman may karapatan na bumili sa iba. Kaya lahat tayo may karapatan tayo, 'di ba? May kalayaan tayo na kung saan natin gustong bumili. Kasi ako man na bilang sari-sari store business owner, dahil ako rin namimili ako, 'di ba? Customer din ako. Kaya kung saan din na mas makakamura ako ng mga grocery store, doon din ako mamimili. So, ganun din yung ating mga customer. Wala tayong masasabi na mga loyal na mga customer. Pero sana, wag naman kaming gawin panakip butas lang na pagkailangan ninyo na mga mangungutang, doon nyo lang kami kilala, diba? Doon lang kayo magpaparamdam na, kunwari, bili kayo ng bili. At the end, uutang pala kayo, diba? So, ayan, hanggang dito na lang ang ating vlog for today. Maraming salamat sa aking mga Hawaii friends sa walang sawang suporta po sa aking channel.
pati na rin sa aking mga organic subscribers at sa aking mga organic followers sa aking FB page. Maraming salamat po sa walang sawang suporta. Ayan, sa aking mga kasari, at sana more benta to come, diba, sa atin lahat. Ayan, thank you for watching and see you on my next vlog. Bye-bye! Please subscribe to my second channel and follow me and like to my FB page, Goddess Vlogs. You can join also to my group, Sari Sari Owner Business Group. It's all about Sari Sari business.